Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at syempre sa buong Asian countries. At kung saan ka mang lupalop ng ating mundo ay good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night sa mga matutulog na. At syempre hihingin ko muna ang inyong 12 minutes para sa ating All About G, Green, Girly, Cutie Patuti, Iguana Daily Vlogs. Ngayon po ay araw ng Sabado. Ayun, may floating submarine na naman ng ating G. At ang ganda kasi yung kanyang digestive system ay very active. At syempre ay ika-4 na araw na po na linagay natin siya sa warm water para po ay mag-soften ang kanyang skin dahil po siya ay nag-shedding as of today, as of this month. Kasi po siguro araw ng shedding or month ng shedding po nila ng mga iguana. Ayan po, enjoy po ang G natin mga masters and mga ka-G. So, habang po siya ay nag-i-enjoy, tayo ay mag-uusap-usap muna. Alright, so syempre, ako po ay nandito na naman para sa isang health lecture. At paulit-ulit lang po ito, pero dahil po ay iba't iba naman yung ating audience, ay nais kong ulitin at nais kong i-share ulit sa inyo ito. Dahil po, alam ko, hindi naman lahat dito ay sinusunod po yan. So ngayon ay i-reintroduce ko na naman ulit sa inyo ang ating habits para sa pagkain. So tandaan po natin na habang tayo ay kumakain, ang first process of digestion, ang pinakaunang proseso ng digestion is pagnguya, chewing. Ayun po, chewing is the first process of digestion. Pag tayo ay ngumunguya po, mga masters, pag nangunguya po tayo, nag-uumpisang mag-produce po ang ating laway. Laway yung pinakauna, di ba? So pag meron tayong laway na adequate or tamang-tama yung pag-produce ng laway, hindi mahirap ang paglunok. At tandaan nyo hindi po mahirap ang paglunok pag tayo ay nag-i-enjoy at nag-take time sa pagnguya. So we have 32 sets of teeth. 32 sets of teeth tayo mga masters, mga ka-G. So ang 32 sets of teeth, tandaan nyo, ay 32 times or more din tayo nguya bago nating lunukin yung ating kinakain. So, kailangan talaga mag-stay tayo sa mesa or kumain tayo. Mag-stay tayo at least 30 minutes to 45 minutes. O sino ba sa inyo dito ang hindi nagsistay at hindi po at mabilis po ang pagkain? So unfortunately, pag 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes, 20 minutes or less ka kumain, syempre nagmamadali ka, hindi nagpuproduce ng laway. Pag hindi ka nagpuproduce ng laway, prone ka na mabilaukan. Anong ginagawa mo pag mabilaukan ka? Di ba? Ay bago ka mabilaukan, kasi sa ating isip ay kailangan nating maglagay or mag-inom o maglagay ng any drink sa harapan natin habang kumakain dahil po ayaw nating mabilaukan. So ginagawa natin, hindi pa nga natapos yung pagnguya, pinapalo up na natin ng liquids, water, juice, tea, coffee, soft drinks, beer, kung ano man dyan, soup, di ba? Kung minsan nahihirapan tayo sa paglunok, so soup lang, nalagyan natin ng sopas yung ating kanin o ating ulam, at yun na po, basang-basa yung ating pagkain at hindi na natin inulunok. Unless kung lugaw yung kinakain mo, ayun, hindi na mo kailangan nguyain yan, or mga gelatin, o di ba? So ang problema po dyan is pag fina-follow up mo lang po ng liquids, hindi mo na linulunok, pagpasok ng pagkain po sa ating lalamunan plus sa ating tiyan, sa ating stomach mismo, hindi po yung tiyan lang na generally na tinatawag nating tiyan, yung bag na part ng digestive system natin kung saan po ay doon dumediretso ang pagkain pagkatapos po dumaan sa lalamunan. So ang stomach natin ay doon po nag-deposit muna at doon po ay hahalo-halo po yung mga pagkain, plus meron tayong tinatawag na gastric juices or stomach juices na very highly acidic.
Dahil po yung purpose ng gastric juices ay tutunawin at i-metabolize at syempre acidic po yan. Syempre susunugin niya, tutunawin niya ang mga pagkain para po pagpasok na po sa ating small intestines and large intestines ay kung ano na siya, medyo metabolized at tunaw na po siya. So unfortunately, pag hindi natin inunguya at iniinom na natin ng liquids, ay pagpasok po ng pagkain sa ating tiyan ay malalaki pa yung kanyang pieces, large pieces pa siya. At syempre, pag nahaluan na ng liquid, ay magiging diluted or magiging malasaw na po ang ating gastric juice enzymes. So pag malasaw na po ang ating gastric enzymes, ang problema po dyan ay hindi na siya capable para po tunawin yung pagkain. Hindi na siya capable para po i-metabolize at sunugin at i-process yung pagkain na pumasok sa tiyan natin. At ang isang problema pa dyan ay bilog-bilog pa yung pagkain. Hindi siya hindi siya ninuya, kaya hindi siya small pieces. So ang problema, pagpasok ng pagkain sa ating tiyan ay may tendency po siya na ma-irritate niya ang gastric lining o yung walls, yung dingding ng ating stomach. So yung walls ng stomach natin, pag dumikit dyan or natamaan, dumaan dyan yung pagkain, ay sasakit po yan. Kasi hindi po siya very acidic. Hindi siya acidic. So unfortunately, magkakaroon tayo ng sakit sa tiyan. Yung hindi sakit, yung pain. Ang pain mismo, hindi yung health problem. Ang pain mismo, para feeling natin ay kung may kirot-kirot or feeling natin ay meron tayong stomach pain, stomach ache. And at the same time, ay hindi po siya mapaprocess yung pagkain kasi malasaw po, hindi po strong ang concentration ng ating gastric juices. So, ang mangyayari dyan ay it will just pass through the stomach without even completing the process at lalabas na po yan sa next process, next stage niya kasi punong-puno yung tiyan natin ng liquids, so lalabas na yan sa small and large intestines for the next process. So pinush niya, so nag-shortcut. Ibig sabihin ay hindi po masyadong natrabaho, hindi po masyadong na-process yung pagkain na kinain natin. Tandaan po natin sa ating tiyan, sa ating stomach, merong mga enzymes na magagaling po sa liver, gallbladder, pancreas, kidneys, at sila po ay tutulong. Magpapadala po sila ng mga enzymes doon para po ay ma-process po ang pagkain. Kasi meron tayong iba't ibang mga components of food. Meron tayong mga classifications of food, like carbohydrates, fats, marami, sugar, di ba? So, merong mga specific enzymes assigned para po ay trabahuin at i-absorb yung mga pagkain na yan. So, ang problema po dyan is kung medyo marami yung tubig or maraming liquids ang nainom mo, ay maghahalo-halo yan sa ating tiyan or sa stomach. And ang possibility po niyan ay lalabas lang po yan sa next process, diretso na po yan sa small and large intestines at hindi po siya na-process ng mabuti. So ang problema, ang ating kalalabasan po niyan ay hindi po na-convert into nutrients at hindi po ito na-convert into energy. So ang next na mangyayari dyan ay after an hour, ay dediretso ka na po sa banyo at ay uupo na sa trono at lalabas na po ang kinain mo. Ito yung mga ni G, tingnan mo. Pakita ko na naman ulit sa inyo yung kanyang kiwi. May kiwi na naman si G natin. At tinatago ko kasi dito tayo naglalagay ng nagbibili tayo ng fruit flies para ang fruit fly papakain natin sa ating alaga. So kahapon pinakita ko rin po ito mga masters and mga ka-G. Papakita ko rin ulit sa inyo. Ayan. So yun, balik tayo sa ating lecture, di ba? So ang pinaka-importanting gawin po dyan mga masters and mga ka-G is we have to give at least 1 hour interval. Huwag munang uminom ng any liquids habang kumakain. Kasi pag kumain kayo, pag umiinom tayo, ay nawawalang bisa po ang mga enzymes na dapat ay mag-a-absorb at magtatrabaho, mag-burn down ng mga pagkain. Okay? So, give at least 1 hour
before and 1 hour to drink your liquids. Isang baso lang. Wag nang uminom ng mga litro-litrong tubig habang kumakain, or diba, meron dyan iba, malalaki yung inyong mga baso, malalaki pitsil talaga nauubos, o yung iba dyan 1 litro ng soft drinks yung iniinom. Ayun, iwasan nyo po yan mga masters, mga ka-G, kasi yun ang delikado. And tandaan po natin na dapat 1 beses lang po tayo magpupo sa isang araw, preferably po alas 6 ng umaga, 5:30 to 6:30 ng umaga, dahil po yung large intestines natin ay active sa umaga, kaya kailangan nating magising around that time, kasi pag tulog po tayo around that time, mamimiss natin yung function ng ating large intestines, and ang large intestines ay doon po ang pinakamaraming processes ng pagkain. And of course, mga masters and mga ka-G, kailangan po natin ang proper nutrition. Iwasan po ang mag-diet, iwasan po ang mag-skip ng meals. Dapat 8 o'clock ang breakfast, 12 o'clock ang lunch, at 6 o'clock ang dinner. Yun po. At I hope na marami kayong nalaman for today, and continue lang po natin yan, kasi tutulong-tulungan lang tayo sa ating mga lectures. Dito naman ako kung mayroon kayong mga health problems, magtanong lang po kayo. Isa pala akong naturopathic health practitioner, at isa po akong health advisor dito po sa Texas, USA, at isa po akong product and medical consultant ng isang company, na herbal company dyan sa Pilipinas. Anyways, mga masters and mga ka-G, maraming salamat po sa inyong love and support. At kita-kits tayo ulit bukas sa ating Premier Marathon sa ating Bahay Kulitan. This is your one and only Master Worm, and ang ating pinakamagandang G, the Green Girly Kitty Potato Iguana. God is great. Yahoo!